Hello, magandang madaling araw sa inyong lahat mga guys. Dito tayo ngayon mga guys kasi madaling araw na, mag alas 3 na madaling araw. Time check 2:30 AM. Ngayon mga guys ay may ipabahagi ako sa inyo tungkol sa nakasulat sa banal na kasulatan mga guys, kung saan ay matagal ko nang sinasabi na magbabahagi ako sa inyo. Ito yung una kong ibabahagi sa inyo mga guys, yung patungkol sa dasal o panalangin, sapagkat ang dasal na ito na nandito nga bubuksan natin ngayon ay isang susi para magkaroon tayo ng pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit mga guys. Yan, ipapakita ko sa inyo yung dasal na to mga guys. At sa oras na mapanood yung video na to, lalo sa aking mga taga-subaybay, sa mga viewers ng Francis O. Cabaya sa Facebook profile, sa Facebook feeds, at saka sa aking YouTube channel Dragon Channel Vlog, at saka aking personal profile sa TikTok Francis O. Cabaya mga guys. Paki-like and share nyo mga guys, at paki-subscribe nyo rin sa aking YouTube channel Dragon Channel Vlog mga guys. Yung mga guys sa aking mga Facebook profile. Ngayon mga guys, papakita ko na sa inyo ang dasal na dapat nating banggitin palagi bago tayo matulog o sa ating pag-gising o kung ano mga ginagawa natin mga guys, bilang pasasalamat natin sa ating dakilang lumikha o sa ating Diyos Amang Kapangyarihan sa lahat, at sa kanyang bugtong na ating dakilang Panginoon sa Kristo mga guys. Ito ay isang susi, at kung ito yung inyong gagamitin sa pagdasal mga guys, ay pwede nyo itong banggitin ng 10 beses batay sa bilang ng ating mga daliri. Subalit ibabahagi ko sa inyo mga guys kung paano. Halimbawa nakaganyan ka, ito yung kaliwa, ito yung kanan. Ang nakasanayan kasi lalo sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko, ay siyam lang na banggit. Pero ang tamang pagbanggit pala mga guys, dahil itinuro ito sa akin sa pagitan ng isang panaginip. Although hindi nga panaginip kasi nasa journey ako mga guys, nasa isang pagsasalang ng espiritual ako, journey ko tawagin. Kaya pagbanggit doon, pag nagbilang ka mga guys, huwag dito, huwag dito, huwag dito, kundi dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan ang tamang pagbanggit mga guys. At ito na, panoorin nyo na. At ito na mga guys, ang dasal na sinasabi ko na maaari nating banggitin sa ating pagdadasal. Sa sulat ni Kagalang-galang Mateo sa Kapitulo 6, Bible verse po to mga guys maganda kasi sa Bible tayo kukuha. Sa sulat ni Kagalang-galang Mateo sa Kapitulo 6 versikulo 9 hanggang 13 mga guys, na ito sinasabi niya na magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit ay gayon din naman sa lupa. Ito naman pinakasagot niya kung may kasama kayo mga guys sa pagdarasal. Ibigay mo po sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ipatawad mo po sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Katuwag mo po kami pahintulot sa tukso, kundi iligtas sa masama. Iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan,
at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Yan mga guys, maiksi lang siya na dasal. Maiksi lang siya na dasal mga guys. Pero ang dasal na to mga guys ay napakabisa. Sulat ni Kagalang-galang Mateo sa kapitulo 6 versikulo 9 hanggang 13 mga guys. Kaya ito yung mga guys ito yung gagamitin natin sa pagdarasal. Ang baga, inhiling natin sa ating Diyos Ama ang mga biyayang pagmaterial sa Kanya. At ganun na rin tinutukoy dito ang biyayang espiritual mga guys. Yan, maliwanag naman dito mga guys na magsadalangin nga kayo ng ganito. Kaya ito yung inano niya. Ama namin, nasa langit ka. Sambay nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit ay ginin sa lupa. At siya mga guys. Ngayon, ang pinakasagot naman kung halimbawa may kasama kayo, ito naman, ibigay mo po sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo po sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo po kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Ayan, sa pagdarasal, kung halimbawa mataimtim ang inyong pagdarasal, mga guys, 10 bilang, 10 gaya ng sinabi ko na ganyan. Nakaupo kayo, bilang kayo ng 10 mga guys. Kasi doon sa pag-journey ko, nakita ko siya na madilim. Subalit kailangan kong makita ang daan papunta sa kaharian ng langit. At yun, ang sinabi sa akin doon sa journey na mayroong nakipag-usap sa akin, alam mo yung susi, ba't hindi mo gamitin? Tinatanong ko kung ano yung susi at yun. Ibinigay niya sa akin yung isang halimbawa at naalala ko kaagad yung ama namin. At buti na lang ay sa ulado ko to kaya, pero sa journey pinagmali-mali pa ako mga guys. Siyempre nasa isa kang proseso ng kapangyarihan, hinahadlangan ka ng kabilang parte ng proseso, baga ng kasamaan, para hindi makumpleto at nang sa ganun ay hindi ka maging balakid sa kanila. Sa lahat ng nagnanais ng kaligtasan ng inyong kaluluwa at espiritu sa pagkapahamak sa katagagatang apoy sa impyerno, kailangan nyo magsikap sa inyong sarili mga guys. Huwag kayong umasa sa mga taong nagbabahagi sa inyong harapan. Bagkus, pag-aralan nyo silang mabuti, sapagkat nasusulat rin sa banal na kasulatan na maraming nagpapahayag na sila'y sa Diyos o sila'y kay Kristo. Subalit, ang kailang puso ay malayo sa Diyos mga guys. Kumbaga, ang kanilang sinasabi ay labag sa tunay na adhikain, sa tunay na layunin ng ating Diyos amang makapangyarihan, na siya namang ginampanan ng kanyang bugtong na anak ng ating dakilang Panginoong si Kristo, ang Yahushua Mesaya. Ngayon, sa susunod kong pagbabahagi ay isa-isahin ko na mga verse ng mga nakasulat dito mga guys. At sana pag inyo itong mapanood ay inyong isa puso at ingatan ninyo ang inyong mga sarili na huwag kayong mapahamak mga guys, sapagkat gaya ng sinabi ng marami, ng panahon ay malapit na. Sapagkat itong Biblia, maraming sikta ng pananampalatayang gumagamit nito.
Marami nagbabahagi ng mga banal na salita na kapaloob rito. Subalit kanila itong nire-revise. Kinukuha lang ng bawat isang sikta ng pananampalataya, kinukuha lang ng bawat isang relihiyon ang mga talata, ang mga kapitulo, bersikulo na naaayon sa kanilang kalooban o naaayon para sa kanilang kapakanan, mga guys. At yun lang, mga guys, abangan nyo ang iba pa nating pagbabahagi. Ito ay paunang pagbabahagi sa inyo. Ginawa ko sa gabi, baka sa gabi tayo lagi nagko-cover ng video kasi sa araw maingay. Kaya yun lang, mga guys, ha. Magdasal tayo palagi at ihilingin sa Ama ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. What's up?